everyone, Olivia here, and for today's video, let's do a bonus reading para sa mga Capricorns. So if you have Sun, Moon, Venus, Rising or Ascendant, and even in Saturn placements, Capricorn, this video might be for you. And yeah, this is a bonus reading for Capricorn. So, before we proceed, I would like to say thank you so much for the bagong subscribers, followers, and sa mga messages for private readings. Thank you so much, everyone. Let's see, ano ang messages for you. Bonus messages, guidance for Capricorn. Ano ang mga dapat mong alamin? Don't forget to subscribe, follow for more updates. Some of you intuitively are searching for clarity. I can see first card, three of wands, rather. Searching for clarity or even waiting for a timing. Waiting for a signal, or maybe for some naman, kung sa love aspects, may iniintay kang dumating or messages, or maybe meron kang tinitingnan ng someone from afar. May gusto kang puntahan. What else? Capricorn. Six of Pentacles. King of Wands. King of Cups. Knight of Wands. For some of you here, meron ako nakikitang may masyado kang pinagtutuunan ng pansin. May mga binibiyak ka ng oras, ng attention or effort mo na hindi mo nakikitaan ng magandang bunga. Or maring yung mga pinagtutuunan mo ng pansin lately ay hindi nakapagbibigay sa'yo ng positive outcome. And for some of you here naman, masyado yung pinapaira lang pride nyo para magbigay ng pagsuko, or just let the universe, people help you, or listen to them. Meron naman sa inyo, for some of you here, hindi nyo alam kung ano ang totoo yung nararamdaman tungkol sa isang sitwasyon, bagay, or even sa isang tao. Pero hindi kayo nagiging clear when it comes to this. May mga decision din kayong padalos-dalos or nadadala lang sa impulse. So, what else? Be careful as well when it comes to decision making. May mga swerte or blessings din paparating. Huwag hayaan na masayang ito. So, be careful when it comes to approving or disapproving something na baka madala ka lang sa iyong emotions or sa hindi pinag-isipang desisyon. Next card, Eight of Wands. Quick messages. You have to be open sa paparating na messages na for some of you, kung ikaw ay naghihintay ng isang messages from someone who's close to you, who's dear sa'yo, meron ako nakikitang paparating dito. For some of you here naman, there is this physical attraction na nakasurround sa'yo na hindi siya masyadong healthy for you. This is distracting you. So, avoid mo yan. I-avoid mo siya ng dahan-dahan. But be clear when it comes to this one, especially if you are connected
sa isang person right now who's watching this. For some of you, you have to quit smoking. Practice ng unti-unti, quit smoking or focused on your health. Four of Cups. Meron ako nakikitang pag-iintay. Puno ng pag-iintay dito, parang a timing. Temperance card. Eight of Swords. Ten of Swords. Page of Pentacles. Page of Cups. Ace of Pentacles. Ace of Swords. Eight of Cups. Four of Wands. The Star card. This is a wish fulfillment card. So, if you have wishes na matagal mo nang pinagdarasal or minamanifest, meron ako nakikitang paparating ito sa'yo. Like, a wish come true. May ganong aura ako nakikita. Pero you have to practice being grateful kung ano ang meron ka. Stop comparing yourself to everybody's race, to everybody's achievement. Meron din ako nakikita dito that you are surrounded ka ng mga taong masyadong pinag-uusapan ng buhay ng iba, masyadong mabilis kumilos when it comes to their impulse. Yung nagpapadala sa bugso ng damdamin. Masyado ka nai-influensyahan ng mga ganong klaseng desisyon sa mga tao sa paligid mo. So, be careful and have an awareness kung kailan ka dapat sumunod or puminto. What else? I can see also a reunion here. Maybe hindi ka approve or may celebration dito na half-hearted ka or hindi ka masyadong masaya. You're just pretending or you might pretend that you are into this celebration. Pero ang totoo nakikita ko dito, you're not really focusing on this celebration. What else? Five of Cups, yeah. And Ace of Wands. May mga pagbabago ditong hindi ka sang-ayon. May mga pagbabago or maaring may mga nangyayaring pagbabago sa buhay mo na hindi ka sang-ayon, hindi mo siya desisyon. Meron naman ako nakikita ditong gusto mong umalis sa isang sitwasyon, sa isang bahay, sa isang lugar. Pero nagdadalawang isip ka kasi parang ang daming humahadlang or pinipigil sa'yo. Gusto mo man magsimula ulit patungkol sa isang idea mo, sa isang tao, sa isang sitwasyon. Pero nakakaramdam ka ng I heard the word pagsuko. So, for some of you here, merong heaviness na energy ako nararamdaman dito. Pero hindi mo siya masyadong pinagfocusan eh. Hindi doon nakatuon yung attention mo. Pero kahit hindi doon yung nakatuon yung attention mo, nakikita ko sa'yo, nababother ka or nagkukos ito ng parang delays, nagkukos ng mga unnecessary impulse or unnecessary decision making na hindi ka naman sang-ayon or hindi siya enough para sa'yo to create something beautiful or create something stable. For some of you here naman, dahil sa impulse na yun, nagkakaroon ng maling tagas or maling direction ang iyong kaperahan, ang iyong blessings. Kaya, mas nahihirapan kang umusad, mas nahihirapan kang mag-elevate sa buhay. Kasi, pakiramdam mo lahat ng mga nangyayari sa buhay mo is, hindi man siya ganon ka chaotic sa labas tingnan or sa surroundings mo, pero deep inside parang hinihila ka pababa, hinihila ka somewhere pero takot kang mag-decide for your own.
For some of you here naman, mayroon ako nakikita na you have to find a way to reflect on your past decisions, especially sa iyong money, especially sa mga decision making mo when it comes to romance. Lalo na kung ikaw yung tipo ng taong hindi ka nawawalan ng person nakakonekta romantically. Yung madalas kasi yung mga taong nakakonekta sa buhay natin, nakakaapekto yun ng pagtagas or pagdaloy mismo ng blessing. So let's choose our people wisely. So this is your reading, Capricorn. Sana ay nakatulong. Thank you.